Welcome to Isabela! Nasa gitna tayo ng mga pananim na palay. So dito tayo magla-lunch ngayong araw. Today is Saturday, March 14. Bagong araw, bagong linggo, bagong adventure na naman ang ating gagawin dito sa part ng Cagayan. Dito naman natin i-explore yung mga magagandang lugar, kultura at iba pa. Subukan din natin yung mga pagkain nila. Pero bago tayo kumain sa pagkain nila, magluto muna tayo ng pagkain natin kasi tanghali na. Hindi pa kami nag-lunch. Anong oras na ba? 1:30 na yata. Anong oras na? 1:05 ng tanghali, hindi pa kami nag-lunch. So, nandito kami, nakakita tayo ng puno na may lilim dito ngayon. Malamig yung hangin, presko. Kaya naman, dito na namin napili na mag-lunch today. Napakalayong lunch dito sa Isabela. Sakto kasi, nagpahatid yung dalawang binata natin dito sa Isabela. So, idinrap natin sila kanina dito. Tapos, kasama natin sila buong biyahe. Kape tayo guys, nandito tayo ngayon sa Solano, Nueva Vizcaya. Ayan o. Kain. Ling, lika na! Boppies! Egg, adobo. Dumaan tayo ng NLEX, Piplex hanggang Maliko, then dumaan tayo ng Aritao, Nueva Vizcaya hanggang makarating tayo dito sa area na to. Yung mga nakikita nyo dito, hindi sa amin yan. Kala ko ba naman, may lupain ka na rito. Sigurado ang mas maganda yung magiging adventure natin ngayon dahil walang plano to. Kung saan lang tayo mapadpad, kung saan tayo mapunta, kung saan tayo makapagpahinga, kung saan tayo makapag-spot. I-explore natin sabay-sabay. First time natin iikutin ang buong Cagayan na to hanggang maikot din natin hanggang Santa Ana, Cagayan. Diretsuhin na natin, isulit na natin yung crudo. Dahil ang crudo ngayon ay naglalaro sa 82 pesos hanggang 95 pesos. Lalo na dito sa up north. Grabe ang presyo dito. After natin sa Santa Ana, Cagayan, yung pinakadulong kalsada ng Pilipinas dito sa norte, welcome to Santa Ana, Didiretso na rin tayo papuntang Pagudpod, papuntang Patapat Bridge, papuntang Ilocos, sa mga windmill doon, Blue Lagoon, lahat ng mga gandang places na aabutin natin sa abot ng ating oras. Kasi siyempre limited lang naman ang mga oras natin dahil meron pa tayong mga dapat asikasuhin. Saka sa aabutin ng ating pambili ng diesel. Kasi halos doble na talaga yung presyo niya ngayon. Ano pa gagawa mo dyan? Nagsasalita ako dito. Ito kasi wala oh. Naghahanda ako. Ano ba hinahanda mo? Tagilid na mo yung mesa mo. So ayun, mag-lunch muna tayo ngayon at ipakita ko sa inyo ang kagandahan ng lugar na to. Aranaim bagadaga nasaysayat nem ditoy daydi ayayan isut gloria nay dumatiraniag na itidiso anasil na iti balaya naraksa indon bigat makita ko dahil ay lugar. At ayan, tapos na tayo kumain. Naghuhugas na ulit si Ate Bibs ng kanyang mga gamit dito sa kanyang kusina. Iba na naman yung kusina natin, palaya naman. Okay, sa mga nagtatanong kung paano natin nagagawa yung mga ganitong adventure natin, yung tipong dala natin yung buong bahay natin para madala din natin sa mga destination natin, papakita naman namin sa inyo ang mga setup namin kung paano. So ito nga pala ang Toyota Hi-Ace Deluxe 2019 model. Meron tayong awning sa taas, meron tayong carrier sa taas na DIY natin. Pakita ko sa inyo sa taas. Ayan.
Ang ginamit kong tubular dyan ay 1x2. Tapos din nakalagay yung table natin na lifetime para hindi na nakakasagabal dito sa loob. Nandito yung DIY natin na pressure tank. Hindi pa lang siya natatapos kaya hindi ko na gagamit. Sa likod, makikita nyo yung ladder na 1x2 din ang ginamit natin na tubular. Nandyan din yung si Negro, ang ating motor. Motor carrier natin na ginawa din natin. DIY din yan. Karamihan ng mga ginawa natin dyan ay sariling gawa lang. Ginawa lang muna namin sabitan ng basura for the meantime. Tapos, ayun pa pala isang basura. Hindi kasi namin iniiwanan yung basura kung saan kami nag-stay. Dinadala namin para ma-dispose natin siya properly. Sa harap, nandito yung power station natin na EcoFlow River 3 Max Plus. Dito naman sa loob ng ating van, ito yung queen size na bed. Actually, king size to. Binawasan ko lang, kaya naging queen size siya. Meron tayo ditong portalet. Ito yung mga condiments natin sa cooler na to. Freezer natin. Dan dito nakalagay yung mga stocks na pagkain. Nandyan lahat yan para hindi masira. Ito ay Alpicool. Pwede siya sa 12 volts. Sa gilid niya, cable, jumper cable para if ever na may masiraan o malowbat o tayo din, wag naman sana, may magagamit tayo. Nandito naman yung Inco tools. So isang set siya para kung mayroon tayong kailangan gawin, hindi na ako mahirapan. Kompleto na to. Ihawan, yan, stainless na ihawan. Tapos dito sa gilid, dyan nakahanger yung mga ibang damit natin, jacket, mga ganon para madaling ma-access. Doon merong magnetic na electric fan tayo na 12 volts. Dito naman 220 na desk fan. Tapos ito yung battery operated na electric fan din natin. Nandun yung solar panel ng EcoFlow. Ito yung double burner stove natin. Ito yung Moraine. Sa ilalim yan, nandun yung dalawang mattress na foldable natin para kung sakaling kailanganin natin extra, meron tayong magagamit. Ito yung ating parang rice cooker. Sa ilalim, ang ilalim nito pala guys, nandyan lahat ng mga gamit natin. Ito ang ating 25 liters na water tank, 30 liters na storage. Nandyan yung mga pagkain na iba. Tapos plato, kutsara, kasirola, nandyan sa kabila naman. Lahat ng mga pang-kitchen nandyan. Dito sa isang storage box natin na 65 liters, nandyan naman yung mga damit natin. Meron pa ditong bag, tapos meron pa tayo doon sa kabila na maleta. Tapos meron tayong dalang 4 na upuan, ayan. Sa likod niyan, may dala pa tayong Petron Gasol na extra 2.7 kilograms. Ito yung isa, gamit natin dito ngayon. Ayan. Tapos, meron din tayong dalang tire inflator kung sakaling lumambot yung gulong natin. Meron tayong panghangin. Meron tayong dalang extension, nandyan din sa ilalim dyan. So, yun. Ayun yung mga gulay na binigay sa atin, nandyan. So, yun lang naman. So, basic lang yung setup natin dyan. Kasi, kung bakit ganito yung setup natin, ito kasi pag tinanggal natin lahat ng gamit dyan, itong bed naman ay na-fold dalawang gilid. So, pwede na ulit maging cargo van to. Kasi ito ay ginagamit natin din sa negosyo. Tapos naglagay pa lang sa taas ng parang extra lang na lalagyan na yun. So, yan. Okay na. Ganun lang kasimple. Pagka wala tayo sa travel, pwede natin tong gamitin pang family. Pwede natin ibalik yung mga upuan dyan. O pwedeng maging cargo. Pwede natin pan-deliver sa mga products natin. So, puntahan naman natin ang kay Vivo Van Life. Ito yung kanila, ito talaga yung full setup kasi pakita ko sa inyo kung bakit. Sa harap, makita mo yung EcoFlow River 2 nila. Ito, River 2. Tapos may mga lalagyan sila dyan. Dito naman sa loob. Ito yung rep natin. Kasi ito naman, nilipat ko na dito yung aming mga damit para wala nang bag. Ito yung ating power station na 4,500 watts. Okay. So, makuna to. Kahit 5 days to or 1 week sa camping, okay na to. Pwede mag rice cooker, multi-cooker, electric pan, ilaw. Tapos pwede rin yung rep. So, ito yung maliit na lamesa natin. Yan. Para pwedeng maluwag. Oo, pwede maluwag. Tapos ito, mesa din to pag sa nagtatrabaho si Commander, pag nagtatrabaho, kaya lang hindi na natin maiganon. Naitataas siya. Oo, tapos CR kasi naandi dyan. So pag matagal sa campsite, magtatrabaho siya, pwedeng bukahin. Medical. Merong oxygen tayo, oxygen tank, nasa medical, tapos fire extinguisher. Okay. Yung walis na galing sa'yo. Okay. Ano pa? Tapos yan, full setup ng bed. Pwede siyang hatakin kasi pagka matutulog na kami sa gabi. Ito, na-open to hanggang dito. Tapos ito, nahihiga to. So, full ano siya, full bed talaga siya.
Sa ilalim, meron diyang box ng utensils. Yan. Ito. Nandito Oo. pala. Kasi ito rin yung isang kalan. So, pag gusto namin magluto sa likod, Yan, yan lang. ganyan lang. Patong. Meron kami ditong mini lababo. Open namin yan. Yan, pwede kang Oh, may tubig ha. may tubig dyan. Sa Yan. loob ng kama, nandito yung Starlink, andito yung ibang mga camping gamit. gears, lamesa, awning, Yan, dyan lahat sa loob mga dito. tarp, yun. Yun, tapos ito, mga supplies namin, kung anik-anik, ayan, mga noodles, chichirya, biscuit pala, tsaka sardinas, nandito. Oo, maganda kami lagay ng egg guys. Oh, ano lang to, mura lang, para 100 plus lang. Saan yan? Sa Lazada. Kinopya ko tong van kay idol natin, Bankada. So doon ako nagkaroon ng inspirasyon para gawin kong camping van itong van na to. Kaya thank you Idol Bankada, magkikita rin tayo. So, nakita nyo yung setup ni Bibo Van Life. Sobrang solid, no? Kasi full setup talaga yung kanila. Meron pa silang dalang medicine kit. Kasi si Ate Bibs ay RNRM. So, registered nurse, registered midwife. So, pwede na akong manganak. Tapos, meron din silang side owning. So, yan. Naipakita ko sa inyo yung mga setup ng mga sasakyan namin na ginagamit sa pag-iikot dito sa atin, sa bansa natin, dito sa Pilipinas. Sana maikot natin ng buong Pilipinas na magkasama o marami pang sumama sa atin at nang maipakita natin sa buong sambayanan. Kahit mahal ang diesel. Plano namin kumaliwa muna dyan para makapag picture tayo. Ang ganda kasi ng view doon. May bagong gising dito. Nagising siya dahil sa kagandahan nitong hindi yan. Excuse me po. Ayan, yan po yung sinasabi ko. Ganda oh. Siki! Hello! Ang ganda ng mountain, Siki. Look at the mountain! Diba ka? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ano yung tinitignan mo? Ano yung tinuturo mo? Ano yung maganda? Ano yan? Turo mo nga. Ano yan? Ang ganda ng Sinag? Oh. Ang ganda nga oh. Ang baba ng sinag! Para kinukuha. Okay, let's go na. Ang ganda ng kabundukan dito papunta sa Tabuk. Ngayon, tuloy na tayo sa destination natin, Tuguegarao City. North Loop, ang kalalabasan natin nito. Ganda naman dito. Grabe. Ang laking baka. Mwah! Wow! Super laki! Okay, location pala nitong baka na to ay Santa Maria, Isabela. Okay, let's go. Diretso na tayo. Ayun pala ang pangalan niya. Big Baka Agri-Eco Tourism Park. Kanina baka na napakalaki. Ito naman parang tapayan. Tapayan, lalagyan na ng
Ayan, no? Santa Maria. Wow, picture tayo. Dito. Sa Lubong Center. Dahil ang sarap. So eto guys, huminto lang tayo para tignan itong napakalaking tapayan. Ayan, no? May frog, oh! Natakot si Ziggy sa frog, oh. Oh, nagsiswimming yung frog, oh. Woo! Galing ah! Okay, guys, pupunta tayo sa malaking palayok. Akit ka, careful. Dahil ba ng mga turista dito? Meron kasi malaking palayok dyan, oh. Ay, magandang hapon po, kuya. Tanong ko lang po kung ano yung sinisimbolo ng malaking tapayan po ba to? Yan po kasi yung pamumuhay ng mga tao dito sa Santa Maria. Gumagawa ng banga. Akala ko po yan po yung nilalagyanan din ng yung rice wine po. Opo, ganun din. So binibenta po nila yan, kabuhayan po nila hanggang ngayon po. Palubog na ang araw. Time check natin, 5:50 ng hapon. Malapit na tayo sa Tuguegarao. Mga 20 to 30 minutes na lang. Welcome to Tuguegarao. Ayan na tayo. Tuguegarao na tayo. Kanan tayo dito. Time check, 6:03. Buntun Bridge. Ayan. Nasa 1,000 meters ang haba nito. O 1 kilometro. Magkano yung gas dito sa Tuguegarao? Petron, okay lang din, parehas halos lang. 83.55 dito sa Petron. Ang temperature ngayon dito ay 25 degrees Celsius. Ito ang tinaguri ang pinakamainit na lugar sa Pilipinas, ang Tuguegarao. Pero sa ngayon, 6:09 ng gabi, 25 degrees Celsius. Good morning! Sumisikat na ang araw. Kaya nagsisimula na sumikat. Malamig pala dito sa Tuguegarao kapag ganitong season. Good morning dito sa Tuguegarao. Pakita ko sa inyo guys, mga bagong ligo na kami. Darling ko, ang fresh na fresh. Si Ate Bibs din. Buhay Van Life. So kami ay dito nakiligo sa CR dito. So ngayon nandito tayo sa Flying Bee Gasoline Station dito sa Tuguegarao City. Today is March 15, 2026. Ang presyo ng diesel ngayon dito ay 81.10, kaya dito kami nagpagas. Kasi sa iba, pinakamababa ay 83 plus. Meron umaabot pa ng 95. Dito tayo nagpark, dito na rin tayo nagstay overnight. So dito muna tayo nakipark sa Flying Bee Tuguegarao. Pahinga muna tayo kasi past 6 na magsi 7 PM na. Gutom na rin. Kaya kami ito pahinga muna. Nagsaing na kami gamit yung rice cooker dahil gas station to, bawal tayong magluto sa apoy. Ang ginawa namin, meron naman kaming rice cooker saka itong electric cooker. Dito na lang kami nagluto. At sardinas. Nasaan yung sardinas natin? Ayun. Master lang sa kalam. So kain tayo ng sardinas, hotdog, pang mabilis ang ulam lang. Sakto may CR, may tubig, kaya nakaligo tayo. Ganito ang buhay van life. Talagang matututo kang maki-CR sa mga gas station. Pwede kang makaligo, basta magpaalam lang ng maayos. So today is another day. Today is another day. Ngayong araw may pupuntahan tayong isang mango farm at isang lake at may mga makakasama tayo ngayong araw. Hulaan nyo kung sino at eto sila. Asaan? Wala pa. At sila yon! Hi bro, good morning! Morning sir, nice meeting Alan, you po. Sir Alan. Sir Alan. Good morning sa pinakamagandang araw. Sa isang magandang buhay. Sa isang magandang babae sa balat ng lupa.
Nako, tigilan mo ako, Kuya AJ. Magandang umaga po, Ninong. Ano nga po, Ninong? Good morning po. Hello, John Lloyd. Ano nga po? Pakis nga, John Lloyd, guys. Kagabi ka pa dito. Ano nga pala yung pangalan nun? Ate Rose. Ito na. Ito na yung number 1 kilig moment mo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin kay John Lloyd. Bibigyan natin ng 1-minute pause Oo. para parang kinakausap mo ngayon si John Lloyd Cruz. Kausapin mo ngayon si Ma'am Rose. Ay, oo, yun, oo. Ma'am Rose, magkikita rin tayo soon. Good luck sa'yo, John. Pwede na ako bumaba mamaya. Kay, pababa. Masakit daw sa katawan dito sa taas eh. Tingnan natin. Yeah! Grabe! Wow! Pakasarap pala dito sa taas. May kasama pang puno. Nice adventure! Wala namang galit sa akin si K-Cap, no? Wala. Walang galit yan, ha? Hindi nakakaramdam ng galit yan sa buhay. Ayan, sige. Alam nyo, napakaganda dito sa taas. Magsisisi ka. Sinabi ko naman sa'yo eh. Aray ko! Magandang kabukiran, malawak na kapaligiran, sariwang hangin sa ating damdamin, ang iyong mararanasan. From A to Z. Doon po nagsimula ang mga plano na kami ay magka-camp na sa isang farm na pinangalan ng Marites Campsite. At may tatanong kung bakit Marites Campsite ay dahil Maraming marites? maraming Marites at sila lang yung magkakaibigan. Mga trail bike sila dyan. Ay, sorry. Ayun na, mag-focus na tayo ng traffic dito. At yun, niyaya na nila tayo na umakit ng kabundukan para pasilayan ng magandang lake. Tapos si Boy first time, nag-uulat mula dito sa Tuguegarao City, back to you, Canoli. Bye-bye. So, dito daw tayo sasakay ngayon sa jeep na walang bubong. So, ano naman po masasabi nyo dito sa sasakyan natin? Magandang experience naman po. First time. First time? So, first timer! First time! How about you, ma'am? Bago tayo sumabak sa laban. First time, sir! Ramdam na ramdam at kinang-kita nyo, mga ka-AJs. Ang hirap na pinagdadaanan namin dito ngayon gamit ang isang sasakyan na panghakot ng pagkain ng mga baboy. Pero ang makina ay sadyang kakayanin ang mahirap na pag-akyat sa isang kabundukan dito sa Tuguegarao City. Mahirap man pero looking for the prize tayo dahil maganda daw ang ating matutunghayan at pag-akyat natin ng tuktok ng kabundukan na ito. Ako po si Boy first time, nag-uulat. Back to you, Canoli. Sabihin mo muna. Ka-AJ. Sabihin mo muna. Life is good. Life is good, Canoli. Ka-AJ. Dyan lang po sa crossing. Ang tagtag, grabe. Taas oh. Ang taas ng yakit natin. Grabe yung ahonin pala na tatahakin dito. Ang tanong, kung makakarating ba ang K-Truck ni K-Camp? Malalaman natin yan. Ito na ang lake. Ang wino-worry ko ngayon, wala yung drone natin, dala ni K-Camp. Ang problema yung kalsada, matindi yung technical ng kalsada eh. So malamang nito wala tayong drone shot kapag hindi nakarating si K-Camp. Salamat po, salamat. Okay, walang Thank you. Bye-bye. Thank you, ate. Okay. Nandito na tayo ngayon sa lake. Ang tanong na lang, yung ating drone. Wala tayong drone shot, guys. Ayun na! Ayun na! Ayan na! Ayan na siya! Ayan na siya!
I love you guys. Nakarating yung drone namin. Yung drone yung inalala. Ang lupit. Grabe yun. Ang lupit. Pero yung drone, saka yung ano, wala na. Malakas si Lakbay, yung driver lang talaga. So wait